ayan, dito naman ako para mag-react na naman sa isa namang TikTok. Ang topic is about why most Filipina are looking for foreigner husband. So, for me, ang naisip ko lang na reason and disclaimer, charis. This is only my personal opinion at hindi ko nilalahat. Based lang to doon sa mga nakaka-interact ako ng mga tao, kung ano yung mga nagiging issue nila sa mga asawa nila, and personal experience na. So, ang nakita ko lang dyan is toxicity ng ugali, yung pambababae ng mga Pilipino na parang medal nila kapag mas marami silang babae, mas lalaking lalaki, mas tigasin. Tapos kahit may 4 na anak, 5 anak, so pag nagiinuman, yun yung binibida, ang babae. They don't care about the feelings ng asawa nila kasi they feel na the more the merrier at hanggat hindi nahuhuli, okay lang. Ganun yung eksena. Next one is economy. Sobrang liit ng sweldo, lagi may issue sa pera. So I've been into like several countries. I've been to Malaysia, Middle East, and then USA. Nagkaroon ako ng relationship both Middle East and USA. Long term naman sila both. And ang pinaka na-observe ko talaga sa attitude nila is kapag nakikita nilang inaalagaan mo sila, simple gesture lang na gawaing bahay, ganyan. Kasi ganun naman talaga gusto ng mga lalaki, traditional na Filipina, which is hindi na common ngayon. Pero ganun kasi majority ng mga millennials and other Filipinas talaga na kinalakihan nila na sila yung nag-asisilbi sa mga husband nila, which is I am millennial. So ganun talaga yung aking mindset na babae ka, so you need to take care of your husband. Pero ang difference naman kasi sa mga foreigner kasi they know how to reciprocate. Kagaya nung topic nung TikTok na napanood ko na yun ang main reason kasi yung mga foreigner husband ibinabalik nila ng patas yung trato ng mga asawa nila sa kanila. They know how to give gifts na talaga matutuwa ka at mafe-feel mo na nasa isang healthy relationship. And the next one is yung financial stability because yung economy mostly ng ibang bansa is mas maayos. Kahit ano pa yung trabaho ng foreigner, sumasapat talaga yan sa lahat ng mga expenses. And most of the time wala talagang issue sa pera. Pero again, hindi nila lahat kasi siguro meron din dyan na nagkakaproblema. And lastly, I think good genes. Kasi nga naman pagka nagkaroon ka ng asawa na European, no, blue eyes, green eyes, gray eyes, blonde, brunette, ano pa ba? Ginger hair. So magkakaroon ka ng anak na Barbie. Tapos later on, magkakaroon ka na anak na artista pag dinala mo sa Pilipinas. Diba? Sinong ayaw nun?